nga natin, di ba? Nagkakaproblema nga po dahil sa kanyang kalagayan, yung kanyang memory ay wala na nga, nahihirapan na nga dahil sa kanyang kalagayang health status diyan. Bakit in-interview? Remember, di ba? There is a law that says whatever you say against you might be used, di ba? Against you. Ang gulo nun Hindi, basta sabi doon, sa madaling salita yung Miranda rights, sabi, huwag kang magsalita, may karapatan kang hindi magsalita kasi ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. So, delicate suyo mga kababayan, di ba? Delicate suyo na maaaring yung mga interview na ito ay gamitin sa kanya laban sa kay Pangulong Duterte at gamitin dyan sa korte sa ICC na dapat ay laging may kasamang abogado. Gago! Ang ina rin itong Malacanang no? Hindi, alam mo kung bakit? Dinukot nyo na nga si Pangulong Duterte sa maling paraan, tapos eto na naman kayo. Ipro-prosecute nyo sa maling paraan na naman, di ba? Gago! The said official clearly, sabi, abuse the rule of detention unit concerning consular visits. Malinaw na inabuso ng mga daturang opisyal ang patakaran ng kulungan tungkol sa mga pagbisitang konsular. Naku po, patay. Gago! Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. Mula pa noong Marso, laging may isa o dalawang miyembro ng pamilya na bumibisita araw-araw kay Pangulong Duterte para masigurado ang kanyang kaligtasan at makataong pagtrato. Sunod, the permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRRD, ito yung abducted, to intrude upon him without seeking permission from family member who are in The Hague, places his life in safety and imminent danger. Gago! Ang pahintulot na ibinigay ng ICC na payagan ng mga ahente na mismong gobyerno na dumakip kay FPRRD na lapitan siya nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga kapamilya na nasa dahig ay naglalagay sa kanyang buhay at kaligtasan sa matinding panganib. Gago! Kailangan may tutok yan. Yan, ayan. If such claim welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen is death in custody. Naku po, death! Gago! As a direct result of this intrusion, the false pretense of conducting a welfare check, naku po, may plano kaya ang Malacanang? Yan ang tanong natin. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Sabi niya sa Tagalog, kung papayagan pang magpatuloy ang ganitong huwad na welfare check, dapat handa ang ICC at pamahalaan ng Pilipinas na sagutin ng buo ang direkta. Naku po. Ang anumang kapahamakan na mangyayari kay Pangulong Duterte, kabilang na sakaling mangyaring pinakamalala ang kanyang pagkamatay na habang nakakulong bilang direktang resulta ng paghihimasok na ito ay na maling pagpapanggap na ito isang welfare check. Naku po, hindi maganda yan. Gago! Malacanang, may balak ba kayong ganunin, itsugi si Pangulong Duterte? Ako nagtatanong lang ako Ako nagtatanong lang ako. Kasi may balita tayo Diba? Meron tayong napanood noon na may pinadudukot. Hindi na natin sasabihin kung sino yung gusto magpadukot. Yan din ay pinaghihinalaang pumondo ng mga manggugulo sa Malacanang o dyan sa Menjola para mag-declare na martial law.
Ano pa? Dagdag. These are nothing but orders of President Marcos disguised as consular function and we strongly object to such visit. Ito'y walang iba kundi ang mga utos ni Marcos na tinago bilang mga konsular na tungkulin at mariin namang itinutulat ang mga ganitong pagbisita. Ito matindi to. Matindi yung kasunod na sentence. Sabi dito, FPRRD does not need you, mother pa... Ay, walang ganun. Dapat may ganun eh. FPRRD does not need you, mother, father. Ganun. Gago! Our family will take care of him. Hindi ka kailangan ni Pangulong Duterte at ang pamilya namin ang mag-aalaga sa kanya. Ha? Gago! Ito si Marcos, alaga. Ito tuloy ang balik sa iyo ni Pangulong Sara Duterte, sabi niya dito. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of single welfare check from the Philippine government. Kayong mga OFW magpapatunay niyan, di ba? Kayong mga OFW magpapatunay niyan na kayo ba ay naaalagaan. Kasi sinasabi dito, dapat malaman ni Marcos na marami tayong mga Pilipino sa ibang bansa nakakulong, nagdurusa, pinababayaan o kinakalimutan na hindi man lang nabigyan ng kahit isang welfare check mula sa pamahalaan ng gobyerno. Gago! Alam mo basta mamaya. Oh. They need you, but you have failed them. Oh. Kailangan kanila ngunit nabigo mo sila. Naku, patindi ito. We Filipinos deserve better. Kaming mga Pilipino'y nararapat sa mas maayos. Sabi dito, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Translation, Sara Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Alam mo ito ladies and gentlemen, malinaw po ito. Malinaw na meron silang paglabag na batas na naman. They use the Erich Theory 101. Sometimes the law should be bent. At siyempre, sinang-ayunan niyan ng Remulla 102. Gago! Ano yun? Yes, Your Honor. Ang lupit ng bayan natin, ano? Lawless country. Sometimes you can bend the law. Because of the Vox Populi. Sometimes may ganun tayo eh. May sintu-sintu talaga tayo mga Pilipino. Mantakin mo, senador natin, tagagawa ng batas. Ayaw sumunod dun sa ginagawa nila. Anak ka ng weteng. At yung tagapagpatupad ng batas, ibang batas ang ipatutupad. Gago! Saan ka naman nakakita ng gayon? Only in the Philippines. Kaya tuloy, ito nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Mukhang may extrajudicial na naman silang ginagawa dito. Di ba? Kasi again, only the family, sabi nga, only the family can approve kung sino bibisita. Only the family. Wala nang iba. Kung sino man ang sinang-ayunan, yun lang, wala nang iba. Pamilya lang. Hindi ho si Kaufman, hindi ho yung iba pang abogado, hindi po yung prosecutor o kung sino man. Yung lamang pong pamilya. Bakit hindi kayo nagpaalam? Malacanang. Di ba? Yan ang tanong eh. At ladies and gentlemen, sumagot ang Malacanang.
Wag kayo. Bakit kanyo? Sumagot ang Malacanang at ang kanila pong sagot ay hindi nila dininay. Naku po. Ayan po, oh. Sabi, PNA, mismong sa ahensya ng PCO yan. BP Duterte's OFW neglect allegation, big lie. O banat bay, sabi mo, hindi sumagot. Oo, hindi. Duterte, merong gagawing masama kay Pangulong Duterte. Hindi sinagot na Malacanang yun. Ang sinagot lamang na Malacanang, ayon mismo sa kanilang pahayagan, ay yung akusasyon lamang ni BP Sara Duterte na hindi inaalagaan ng OFW. Gago! Tandaan ninyo ha, 3 yung akusasyon ni BP Sara Duterte dito. Oh. Number 1, hindi kayo nagpaalam. Number 2, may masama kayong balak. Number 3, alagaan nyo o ninineglect ninyo ang mga OFW natin. Dun sa 3 na yon, isa lang ang dininay. The rest, hindi ho dininay. Gets nyo? Isa lang po ang dininay. Ito lang. Yung dumalaw kayo, hindi nyo dininay. Yung may plano kayong masama, hindi nyo dininay. Ito, dininay nyo. Yung nagsisinungaling, ika nga, na merong hinineglect ng OFW. Hindi ko sinasadya yun ha, kasi nagbilang tayo. Baka sabihin nyo, sinasadya ko. Hindi ko sinasadya yun. Talagang 3 lang. 1, 2, 3. O, ganun. Bakit ganun? Ha? Bakit gayon? Anong meron? Bakit? Hindi kasi, alam mo, kung magpapaalam naman, posible naman payagan kung sasamahan ka ng abogado. Alam mo yon, kung kakailanganing tanungin, samahan ng abogado. Kasi in the first place, kasi baka sasabihin nila, gina-justify nila, hindi kasi we need information regarding the case, blah blah blah. Oo, you can do that. But since you did it illegal o illegally, hindi mo magagamit sa korte yan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin. At syempre, alam mo yun, sigurado naman ako, maaring memory lang ni Pangulong Duterte ang minsan nagkakaproblema, pero hindi naman po siya pipirma dyan at magiging sinumpaang salaysay niya yun. Di ba? At saka sa ano yan if there is a trial going on, hindi pwedeng kausapin ng abogado sa labas. Yung ina-accuse nila. Halimbawa ko, yung abogado ni Zaldico, hindi pwede akong kausapin at tanungin tungkol sa kaso. Hindi pwede yun. They can only do that, yung mga cross-examine through the court. Di ba? Hindi pwede yun. Kakausapin ako, tapos tatanungin ako, tapos lahat ng sasabihin ko gagamitin sa korte. Hindi pwede yun. Ilalaban namin yun na that's illegally acquired. Tama, mali. So anong balak? Kasi nga alam nyo, napakahigpit ng ICC ha. Oo, eto kay kwento ko sa inyo, 'di ba galing tayo doon. Nagpunta tayo doon Nagpunta tayo doon sa ICC. Biglang umulan. Oo, dalawa lang naman kami doon. Alam ko si Alvin yung kasama namin. Dalawa lang naman kami. Biglang umulan. Pumunta kami doon sa waiting shed na syempre kasi umuulan di ba? Tapos may lumapit sa amin, sabi sa amin, sorry, are you from ICC? Sabi ko, no, why? Hindi po. Sabi ko lang, sabi ni Alvin na nakipag-usap, parang hindi. Because this